Alright guys, we're back for Hong Kong Part 2. From our last video, I talked about the best place to exchange your Philippine peso cash to Hong Kong dollars. Then yung naging problema ko sa SIM card and ano yung naging resolution doon para maayos yung pag-access sa internet. Then yung experience namin sa double decker. Then yung hotel room tour and mga recommended foods sa Hong Kong. If you haven't watched that, I put the link sa description box. Di man lang ako nagkaroon ng pantal sa braso ko and sa legs. Naka-shorts ako. So dito muna tayo sa Ngongping 360. By the way, na-delay ang pag-edit and pag-publish natin ng video kasi medyo maraming deliverable sa work. Pero eto, panoorin nyo na lang muna. Hindi naman ito yung first time kong sumakay ng cable car, pero ito yung pinakamatagal. Actually, may fear of heights ako, kaya ganyan lang yung ginagawa ko. Yung background lang yung kinukuhanan ko, and wala talaga akong actual na silip dito sa surroundings, sa sceneries. Pero, ayun, pinapanood ko siya offline, and sobrang na-amaze ako. Kung magke-cable car kayo, enjoy the views. Huwag niyo akong gayahin na nagpatalo ako sa fear of heights. Okay? Ita-try ko ba mag-cable car ulit next time na bumalik ako dito, of course. Actually, nagaya din ako magpunta sana sa Victoria Peak Tram, pero nawalan lang talaga ng time. Most probably, sa next time na babalik ako dito sa Hong Kong, ita-target ko talaga tong 360, Ngongping 360, and yung Victoria Peak Tram. And meron ding naglalakad pala. So, sumisilip sila sa ibaba. Meron sila nakikita mga naglalakad. Pero itong cable car namin, hindi siya yung glass or yung crystal glass kasi mas mahal yun. And sayang kasi kung for me na may fear of heights, sayang yung babayaran ko kasi hindi ako sisilip. Baka yung entire trip ko dito, nakapikit lang ako. Kayo ba guys na nakatry na ng Crystal Cabin? Is it worth it? Gusto ko siyang i-try in case na makabalik dito sa Hong Kong next time. Let me know sa comments if it's worth it. Ito nga pala yung pricing niya, no? So, standard cabin lang yung kinuha namin. 235 Hong Kong dollars. In peso, 1,741.91 siya. Credit card yung ginamit ko dito. Yung sa senior citizen nga pala, for Hong Kong residents lang siya. So, hindi siya applicable sa mga foreigners na senior citizen. So, nandito na kami sa mismong location and reminder, don't forget yung ticket ninyo ha. Itabi ninyo and wag ninyong iwawala. Kung hindi, magbabayad na naman kayo ng ticket pabalik naman dun sa original location ninyo. Yung mga animals na makikita ninyo dito, like this one, harmless naman siya. So, nakita nyo na hawakan siya and mabait. Hindi naman siya nanunugod, no? If ever na manugod, syempre hindi naman nila ilalabas yun sa public, di ba? So, bantayan nyo na lang siguro yung mga kids ninyo na medyo malilikot. So, dito hindi na tayo umakyat sa Big Buddha, no? Dahil ako lang ang first timer sa aming tatlo. So, nag-decide ako na hindi na lang umakyat. Pero, if I were you, akyatin niyo pa rin siya kasi may napanood ako na ang ganda-ganda pala ng view sa taas. So, go for it. Huwag niyo akong gayahin, okay? The Big Buddha, also known as Tiantan Buddha, is famed as the most iconic attraction of Lantau. The majestic outdoor bronze
Buddha statue sits solemnly atop the peak of Mount Mokyue. It is seated south and facing north towards Beijing. Divided into two parts, the statue's body is 26.4 meter tall and 34 meter in total, measuring from the lotus throne and the base. It was cast with 250 tons of bronze and built over 12 years. The statue was modeled after Siddhartha, who achieved enlightenment under the Bodhi tree. The imparting fearlessness mudra of the right hand indicates compassion to save all sentient beings from their sufferings. The fulfilling wishes mudra of the left hand resting on the lap implies the vow to grant blessing and happiness to all. And that's a short history about the Big Buddha. So ito, pabalik na tayo sa Citygate Outlet Store. Yung pababa naman, nakatalikod ako, so hindi ko rin masyado nakita yung magandang view ng Lantau Island. Pero ang sure dito, babalikan ko siya. Meron akong full video ng pababa, 20 minutes inabot yung total na biyahe. And ipapublish ko siya one of these days, konting edit-edit na lang din. By the way guys, meron nga palang locker service si Citygate Outlet. 60 Hong Kong dollars ata siya. Just in case lang na marami kayong dala. Mas hassle kasi kapag may bit-bit kayo kapag ka gumagala, di ba? Like yan. Makikita nyo naman. Sa pagta-travel, no, hindi talaga natin maiiwasan na hindi mag-shopping. So, from Silca Seaview Hotel, mga 15 to 20 minutes walking distance yung papuntang Sneaker Street, Ladies Market, and meron din kaming nadaanan pala na night market. Aside from that, yung night market meron ding night market na malapit sa Silca Seaview Hotel. Actually, yung mga prices ng mga shoes dito, medyo mahal pagka i-convert mo siya sa peso. Pero, depende sa'yo kung affordable ba siya para sa'yo or pass muna. Konti lang yung napuntahan namin ng mga malls or mga shopping streets kasi mas marami yung CR break. Ang hirap palang maghanap ng mga restrooms dito. Kailangan puntahan mo talaga yung mga shopping malls na malalaki para malinis yung CR or yung restroom. Kung hindi ka naman maselan, pwede ka na mag-CR kung saan yung unang-unang makikita mo na restroom. Nandito na nga pala kami sa Causeway Bay and I like this place kasi ang daming mapupuntahan Dito din namin nadaanan yung Don Quixote kung gusto nyong bumili ng mga Japan goods. May nadaanan kaming Chanel dito sa Causeway Bay and ang daming tao. Meron yata silang event that day. Napadaan kami dito sa Hong Kong Times Square and na-discover namin itong locker room na to. Curious kami kung magkano ba yung bayad. So iniwan muna namin yung gamit and then kinontinue namin yung gala around dito sa Causeway Bay. And pagbalik namin, saka na lang namin siya kinuha. Super convenient nitong mall na to kasi iwan mo muna yung gamit mo dyan sa locker na yan and then gala ka and then balikan mo siya dito sa mall na yan and then pagbaba mo, MTR na. So that's it for now guys. Like this video if you found it helpful. Subscribe to my channel for more content like this. Leave a comment with your thoughts or questions. Thank you so much for watching. See you again soon.